I believe we are all ready now for the message. The message that I would like to share with you this morning is the message entitled, Watch Your Steps. Watch Your Steps. Okay, ito po ay isang napakagandang paalala, isang napakagandang babala, sapagkat ito po ay po pwedeng paalala at babala. Okay, paalala. Bantayan natin ang ating paghakbang at mag-ingat sa ating pong paghakbang. Yan po ang concept. Psalm chapter 119, verse 133. Psalm chapter 119, verse 133. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Again, the message of the Lord this morning, watch your steps. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo po sa amin. And we pray, O Father, that you will continue to guide us and bless us mula po sa iyong salita. Help me, Lord, and empower me, O God. Fill me with your Holy Spirit. And please, ilagay mo po sa aking mga labi ang mga salita na dapat ko pong salitain upang ang iyong mga anak at ang mga taga-subaybay ay iyo pong pagpalain. Salamat po sapagkat may ministeryo na nagiging paalala po sa amin, nagiging pagtuturo mo sa amin, Panginoon. And I pray that you will continue to help me and may you continue to empower me, O Lord. Alam mo po ang puso ng iyong lingkod, hindi sa kung ano pamang dahilan. The reason why I am doing this, it is because of your will and because I want you to bless your people, Heavenly Father. That is my heart's desire. That is my prayer. So please, reach our hearts, O God. Ikaw po ang aming pong patuloy na pinagkakatiwalaan sa lahat-lahat aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Watch your steps. Hindi po ba tayo kapag may mga places na nakakabasa po tayo nito, ito po ay nagiging babala para po sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko po, maaaring sa konsepto ng babala, sa konsepto po ng paalala, ang importante po ngayong umagang ito ay ang ating pong matiyak na mababantayan po natin ang ating lakad at ang ating pong paghakbang. Ang buhay ng tao ay hindi po masusukat sa isang magandang pangyayari lamang. Sapagkat habang tayo po'y nagpapatuloy, kinakailangan po natin talaga ng pag-iingat. Importante po ang pag-iingat sa araw-araw po nating paglakad, sa araw-araw nating buhay. And it is an advantage for all the believers na meron po tayong Bible, meron po tayong church, meron pong mga po pwedeng gamitin ng Panginoon upang tayo po ay mapaalalahanan at mabigyan ng babala. It is good to be cautious. It is good to be conscious, mga kapatid. Alam nyo, may mga pagkakataon na dahil tayo po'y curious, diba? Minsan po, sa curiosity natin, like for example, yung mga nagpasimula sa bisyo, hindi naman po nila alam kung anong ibig sabihin ng malasing. Hindi naman nila alam kung ano po ang lasa ng alak at kung ano po talaga ang po pwedeng epekto kapag ka sila po ay uminom ng alak. Pero kapag ka po yan ay naging curious, katulad po ng mga nahook sa drugs, nagpasimula po sa curiosity po yan. Mga kapatid, sometimes because of curiosity, hindi po natin napipigil ang ating mga sarili at dinadala tayo ng ating curiosity upang humakbang na lang kaagad. Kaya nga, mga kapatid, mag-ingat po tayo. So, sa buhay na ito, maraming mga bagay na po pwedeng maging curious po tayo, pero sana po maging cautious at conscious po tayo. So, again, let me share with you this morning the message, watch your steps. Watch your steps. Kapag ka po nakakita tayo ng mga delikadong lugar, hindi po ba na maaaring magpahamak sa atin? So, yun po nakalagay, caution, o kaya watch your steps. Pagka po alam nila
na madulas po yung lugar, alam nila na very steep yung lugar, alam po nila na talagang po pwedeng madisgrasya po tayo. So, kumbaga, sa panimula pa lang, pagka nababasa natin yung watch your steps, dapat may idea na tayo kaagad na delikado po. Kaya nga, napakaganda po nitong ating teksto na ang sabi po, mga kapatid, ng psalmist, order my steps in thy word. Kumbaga, kinakailangan yung ating pong lakad ay ayon sa salita ng Diyos. And let not any iniquity have dominion over me. So, ilang mga bagay po ang ating pong gustong talakayin ngayong umagang ito. Lalo na po, Kristiyano po tayo. Ang Christian life ay usapin at usapan ng pananampalataya. At ang ibig sabihin ng pananampalataya ay yung pagtitiwalaan mo ang Panginoon with every step sa buhay po natin. Diba? So, kaya watch your step of faith. Yan po ang unang puntos natin. Watch your step of faith. Ang ibig sabihin, yung talagang bawat hakbang mo, pagtiwalaan, panampalatayanan po natin ang Panginoon. Yan po ang eksaktong ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5, di po ba? Ang kanyang binigyan ng diin, ang sabi niya, for we walk by faith, not by sight. Sinabi po niya kung ano ang karakteristik ng buhay ng tao, paalala na meron pong kamatayan, at ang buhay na ito dapat sa Diyos mo itiniwala at sa Diyos mo ipagkatiwala. At pagka tayo po ay Kristiyano sa usaping pananampalataya, alam natin ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. At iyan po'y dahil sa tayo po ay nanampalataya sa ating pong Panginoon. So, importante na ako at ikaw mapaalalahanan na sa ating pong paglakad, sa ating pong hakbang, in guarding and in watching our step, ang isang magandang bigyang pansin po natin ay ang step of faith. Yung hakbang ng ating pong pananampalataya. Sa isa sa tinalakay po natin, sinabi ko po sa inyo sa Hebrews chapter 11 and verse number 6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So kaya ang hakbang ng Kristiyano ay dapat hakbang ng pananampalataya. Kaya tingnan natin, ang ating po bang lakad ay nasa pananampalataya pa rin? By faith pa rin po ba, mga kapatid? Baka sarili na nating lakas, baka sarili na nating diskarte. So please, watch your step of faith. Without faith, imposible na malugod ang Panginoon. Sino mang lalapit sa Kanya, dapat by faith ang paglapit po natin sa Kanya. Kaya naman, lagi nating nagagamit yung talatang Proverbs 3, 5, and 6. And I believe sa maraming Kristiyano, isa to sa kanilang masasabi nating life verse o kaya favorite verses, mga kapatid. Yung pong Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding in all thy ways. Please notice that. In all thy ways. Kilalanin mo siya, sa lahat ng iyong lakad. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. So, ang ating pong lakad, ang ating pong daan, okay, ay nakadepende sa ating pong hakbang. Kung papaano po natin kinikilala ang Diyos sa Kanyang banal na salita, yun po ay magdidetermine ng ating pong tamang direksyon sa buhay. So watch your step of faith. Yung ating pong Kristiyanong buhay ay dapat nakasandal sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban. So, it is very important for me being a believer to find out and discover the will of God in my life. And I cannot deny the fact that in discovering God's will in my life, I need His words. And when we say faith, mga kapatid, it means that we will trust the Lord, okay, in every step, diba? With every step ng ating pong buhay. So kaya, watch your step of faith. Ang Kristiyano po ay dapat makilala sa lakad ng pananampalataya. So kaya, itanong mo sa sarili mo, tayo po ba mga kapatid ay lumalakad sa pananampalataya? Tayo po ba'y humahakbang sa pananampalataya? Watch your step of faith.
Number 2, watch your step of fellowship. Kasi everyday dapat lalo tayong lumalapit sa Diyos. Diba? As we continue on in the Christian life, it is good to make sure and to secure that we are in good and right fellowship with God. Mahalaga po yan, mga kapatid. At kung sinasabi po natin na tayo po'y may fellowship sa Kanya, ingat po tayo sapagkat sa Biblia po, may mga ilang paalala at pagtuturo po sa atin. Katulad po ng sulat sa 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 and verse number 7. Ang sabi po ng talata, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." So, importante po na ang relasyon natin sa isa't isa ay magpakita na talagang tayo po'y may pakikipag-ugnay sa ating pong Panginoon. So, watch your step of fellowship, mga kapatid. Sino po ang enjoy na enjoy mong kasama? Kasi yun po magdidetermine kung ano po ang po pwedeng maging buhay mo at makaapekto sa buhay mo. Sino nakakasama mo? Kanino ka nag-e-enjoy? Kung sinasabi mong Kristiyano ka at ang enjoyment mo makasama ang mga unbeliever, makisama sa mga activities ng mga wala sa Panginoon, you better examine yourselves whether you be in the faith, because that is very questionable. If you are a genuine believer, I am very sure that you will enjoy the godly fellowship. You will surely appreciate the fellowship of your brothers and sisters in Christ. That is my understanding. Kaya sabi po nitong si John, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin." Doon po sa record sa Acts chapter 2, ang isa sa naging matibay po doon ay yung fellowship ng mga mananampalataya. Okay? Yun po ang isa sa makikita nating dahilan din ng tibay, paglago, sapagkat ang totoo niyan, ang dinisenyo ng Diyos, kung tayo po'y mga Kristiyano, dapat po nagmamahalan tayo sa isa't isa. Dapat po nagpapanalakinan tayo sa isa't isa. Dapat po nagpapalakasan tayo sa isa't isa. So, and it is good to realize that because in the early, Christianity po, nung nasa mga pangangaral po, itong sila Peter, lalo na po nung Day of Pentecost, nung mga na-convert po, yung mga nakinig, ang isa po sa binigyan ng emphasis, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship, and in breaking of bread and in prayer. So, ang isa sa dapat mahayag ay ang masasabi po nating pusong mapagmahal at mapagmalasakit sa isa't isa. Masagwa pong tingnan ang isang kalipunan na nagke-claim na sila po ay church ng Panginoon, na sila po'y mga Kristiyano, pero hindi magawang mahalin ang isa't isa. Hindi magawang pahalagahan ang isa't isa. At nakasentro po doon sa tisuran dito, tisuran doon, diba? At yung pong pangit na ugali, yung pong mapanira, mga kapatid, tapos yung ang titigas ng puso. Kapag tayo po Kristiyano, ang sabi po, dapat tender-hearted, diba? Malambot dapat ang ating puso. Yes, I am telling you this morning, watch your steps, particular yung step of fellowship. How is your relationship with your co-believers? Diba? Sa mga kapwa mo, mananampalataya. Para sa akin, malaking question po yan. Problema po yan. Pagka Kristiyano ka, hindi mo magawang mahalin ang kapatid mo. Hindi mo ma-enjoy ang fellowship mo sa mga Kristiyano. Kasi balahibo ang pinag-uusapan dyan eh. Pagka, halimbawa lang po, pagka po kayo pumunta sa ibang bansa, pansinin niyo po na kahit hindi magkamag-anak, kahit hindi magkaano-ano, ang karaniwan po, pag nakita ang mga kapwa Pinoy sa ibang bansa, yun po ang nagiging point para sila po ay magkaroon ng tinatawag nating friendship and fellowship. Yun nga pong hindi mo ka-church kapag alam mong Kristiyano, nandoon na kaagad yung spirito
na talagang masarap na makasama ang mga kapwa mananampalataya. Siguro one good example, kasi kami po nila PRD, sila Pastor Rusty, at yung ating pong mga anak-anak sa pananampalataya, yung mga pastor po nating kaibigan. O halimbawa po, nakilala po namin, nakapunta po kami sa California, sa San Diego, nakilala po namin, not necessarily pastor, ang magkapatid na Messina, pero tingnan nyo po, kung paanong yung tibay ng friendship, ng fellowship, nandoon. Yung delight, yung joy na magkasama-sama, nandoon, mga kapatid. Kaya nga, siguro po, magandang ang isa sa binabantayan po natin at bantayan natin talagang mabuti yung ating pong step of fellowship. Sino yung nai-enjoy mo? Sino yung kasama mo? Ngayon, kung ang unbeliever kayang mag-enjoy na magkakasama sila, tapos ikaw, believer ka, magkakasama kayo sa church, hindi nyo ma-enjoy ang isa't isa. And in fact, may mga pagkakataon pa na alam ko po na nasisira din ang ating araw kapag may mga nakikita tayo. Pero alam nyo, sometimes understandable po yan. Challenging po talaga eh. Kasi katakataka rin minsan na may mga Kristiyano, critical ang spirit sa kapwa Kristiyano. Tapos, alam nyo po, minsan talagang imbis na pababaan, pataasan. Imbis na tender heart, patigasan. Mga kapatid, ang tawag po naming mga katagalugan dyan, nagtitikisan. Diba? Tinitikis natin ang isa't isa. At yan po ay kapahayagan ng pagmamalaki at pagmamapuri. Kaya nga ang sabi po ni Pablo, dapat magkaroon kayo ng kaisahan ng pag-iisip na maging mapagpakumbaba, na tingnan natin ang iba na higit kaysa sa atin. Let us esteem other better than themselves. Kasi ang kadalasan pong makikita nyo sa mahirap magkasama-sama, yung bang idea na pataasan po, mga kapatid. So, it is good to be reminded, folks, and please understand the reason why I am telling you this, the reason why I am emphasizing this, dahil sabi ko nga po sa inyo, yung concept pa lang ng title natin, Watch Your Steps. Yun po talaga ay naglilid na sa kaisipan na ang mensahe natin ay babala. Kaya kung sinasabi natin tayo nasa liwanag at napupo tayo sa ating mga kapatid, nasa kadiliman pa rin daw po tayo. Para ding ang ibig sabihin niya, kung sinasabi mong Kristiyano ka, pero na puro puot ang nasa puso mo, galit ang nasa puso mo, sama ng loob ang pinapaghahari mo, talagang pag-isipan mo, Kristiyano ba tayo? Diba? Sabi ng Psalm chapter 1, verses 1 and 2, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So yung verse number 1, isa sa gamit nating talata sa usapin ng fellowship, sapagkat mapalad daw po ang isang tao na alam niya kung sino ang dapat hindi samahan at kung sino ang dapat samahan. Kaya nga kung ikaw ay mananampalataya sa church, ang magandang tanawin po, mga kapatid, ay ang masayang fellowship. Sabi nga po ng mga nagiging speaker natin, ang ganda ng Espiritu. Yung bang warm, yung pagwe-welcome sa mga kaibigan, kapatiran, kamanggagawa sa Panginoon. So, watch your step of fellowship. Watch your step of faith. And then, it is also good to watch your step from failure. We cannot deny the fact that being human, minsan sumasablay tayo, may mga pagkakataon po na nalilihis po tayo. Pero alam niyo po, magandang ating pong bantayan yung ating pong lakad mula sa ating naging kabiguan. Be careful na hindi tayo laging matitisod. Diba? Mag-ingat po tayo sapagkat kadalasan po kapag nakakita tayo ng mga sumablay, ginajudge natin kaagad. Or minsan, hindi natin alam kung bakit inaalaw pala ng Panginoon. Parang yung sinabi po ng Bible, di ba? The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Pakinggan niyo pong mabuti ito, mga kapatid, mga mananampalataya.
Huwag tayong magkaroon ng tayog ng isip at laki ng kalooban na ang ating pong akala, matibay na tayo, matatag na tayo. Kadalasan kaya tayo nagiging judgmental, kadalasan kaya nagko-condemn tayo ng iba, kasi ang isip natin parang tayo hindi magkakamali, parang tayo hindi sasablay. Di ba sabi ko nga, sa Biblia po, niliwanag na sa atin, wherefore let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Kaya pag nakakita tayo ng mga masasabi nating nadapang kapatid, nagkamaling kapatid, hindi po ba? O kaya nalilihis na kapatid, mas maganda po na ang takbo ng isip natin is to restore them. Diba? To help them to recover. Upang sila po ay makarecover, makabangong muli, mga kapatid, doon sa kanilang pagkakadapa. And please, always put in your mind, hindi tayo exempted. No one is indispensable, mga kapatid. Lahat tayo, being human, meron tayong tendency. Kaya nga, yun po yung concept na sinabi ni Apostol Pablo, wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Kaugnay pa rin po dito, yung pong pananampalataya. Sa Diyos ka magtiwala. Huwag mong isipin na dahil matagal ka na, sigurado ka na. Huwag mong, yung hindi ka babagsak, hindi ka magkakamali, hindi ka sasablay, hindi ka lilihis. Mali. Kasi nga kung kukunin niyo po yung concept ng paalala ni Pablo sa mga taga-Galatia, sa chapter 6 verse 1, ang sabi po niya, brethren, Galatians chapter 6 verse 1, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. Tingnan niyo po ho, the Apostle Paul addressed the spiritual. Ang sabi niya, ye which are spiritual, ano raw ang gagawin mo? At ito yung manifestation ng spirituality. Ang manifestation po ng spirituality ay ang hakbang na talagang mula po sa pagkakamali, matulungan ang mga nagkakamali. At tayo po, mga kapatid, ang isa sa concept po ng puntos natin, from our failure. Magandang medyo, saan ba tayo sumablay? Saan ba tayo nadapa? Di ba? Yung sa concept po ng revival. But again, let me stress to you, emphasize to you. Ang sabi po, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. Ano raw ang gagawin? Restore such an one. Sino yung tinutukoy? Yung bumagsak, yung nagkasala. Restore such an one in the spirit of kataasan po ba? Spirit of pride po ba, mga kapatid? Diba ang sabi? Restore such an one in the spirit of meekness. At yung last line, ang sabi doon, considering thyself, lest thou also be tempted. Teka. Hindi ba ang sinulatan po, mga minamahal, ay ang mga espiritual? Hindi ba ang tinutukoy at sinasabihan ay ang mga spiritual? Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, nakita niyo po, ang tinutukoy spiritual. Ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Kaya wag po tayo mag-aakto na kapag kami mga nagkakamaling kapatid, para tayong hukom. Diba? Para pong, alam niyo po yun, yung kalupitan. Hindi po yun. Dapat ang takbo ng isip mo, talagang matulungan sila na makarecover, matulungan sila na makabangon. Ngayon sa atin, dahil hindi nga po tayo exempted, siguro po maganda na talagang bantayan din natin ang ating pong hakbang mula sa ating pagkabigo. Kaya nga ang sabi po ng revival message natin, yung bang Revelation chapter 2 verse number 5, sabi po, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of its place, except thou repent. So mga kapatid, paalala po ito, sa Biblia po sinabi, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. So watch your step from failure. Kadalasan po mga kapatid, yung matayog na kalooban ang magbabagsak sa atin. Diba? Yung yabang. Yung ang tingin natin sa sarili natin. Diba? Kaya natin. Magbantay tayo. Watch your step from failure. Ingatan po natin ang ating pong paghakbang. Bantayan po natin ang ating paghakbang sa tinatawag nating kabiguan.
So, importante po mga kapatid, saan tayo po pwedeng masila, saan tayo po pwedeng masira, saan tayo po pwedeng maisahan ng kaaway. Huwag masyadong panatag. Watch your step. Watch your step from failure. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Ang idea po, pagka tayo po ay naiisahan, mga kapatid, hindi dahil sinusubok tayo ng Diyos, kundi tumutukso itong si Satanas. Ang sabi po, but every man is tempted when he is thrown away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it is finished, bringeth forth death. Ang sabi po, do not err, my beloved brethren. Diba? So, watch your step, mga kapatid. Step of faith, step of fellowship, and step from failure. Now, point number 4, ito po yung last but not the least. Watch your step into the future. Diba? So, dapat po, bantayan din natin ang ating lakad sa ating patutunguhan at sa ating pong hinaharap, mga kapatid. Kumbaga, walk confidently because God is leading. God is the one leading us to do things, mga kapatid. Huwag na huwag kang hahakbang nang hindi mo tiyak na yan ang lakad at daan ng Panginoon para sa iyo. In all thy ways, acknowledge Him. Huwag niyo pong gagawin yung humakbang ka na, tapos at saka mo siya kikilalanin. At saka mo siya, Panginoon, pinasok ko po itong business na to. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Nag-enroll po ako sa course na ito. Pagpalain mo po ito, Mali po yun. Dapat po, bago ka nag-enroll ng course, Lord, ituro mo sa akin ang tamang desisyon. Ano po ba ang course na gusto mo para sa akin? Huwag kang basta pumasok sa work. Seek guidance. Acknowledge God in all our ways. Pray first, mga kapatid. Ibang-iba kasi yung kumpiyansa na alam mo na yung lugar mo, lugar ng Diyos. Na yung hakbang mo, hakbang ng Diyos para sa iyo. Na ang ginagawa mo, kalooban ng Diyos para sa iyo. Huwag gagawa ka ng isang bagay, tapos heto ka, na talagang, kumbaga, hihilingin mo sa Diyos na pagpalain niya, ang bagay na pinasok mo, na hindi mo naman siya muna kinilala, at hindi mo naman siya tinanong kung kalooban po ba niya. So kaya, don't expect that God will bless your work if in the first place, hindi naman tiyak na kalooban ng Diyos sa iyan. Hindi po obligado ang Diyos na i-bless ka sa gusto mong gawin. Pero obligado ang Diyos na kapag humakbang ka sa kalooban niya. Mga kapatid, please listen very carefully. Obligado ang Diyos na i-bless ka niya kapag ang sinunod mo ay yung daan niya. Kapag ang sinunod mo, yung lakad niya, yung kalooban niya. Yun po yung eksakto Ang sabi po ng Bible, again, the steps of a good man, anong sabi po? Are ordered by the Lord. Ang idea po niyan, meron pong nakakasa ang Panginoon sa bawat tao. But don't you ever forget that being human, I mean, in the design of God, He created us with will. Yung volition na tinatawag, meron kang kapasyahan. Kaya nga, importante na ang tinutuklas natin ay yung nais ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His ways. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Pagka nasa kalooban tayo ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa gabay ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin na pagka Kristiyano ka, wala ka ng mga rough roads na dadaanan. Hindi naman ang ibig sabihin yan, di ka na makakaranas na talagang ikaw ay matalisod. Possible po yan. Pero safe na safe ka kapag nasa kalooban ka ng Panginoon. Naalala ko po, yung isa sa nagustuhan ko pong talata, words of encouragement po ito sa Isaiah 41:10, na ang sabi po, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. At yung paborito po ni Teacher Flo na talata, diba? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end.
Mga Kristiyano, bear in mind na ang future natin wala sa kamay natin. Nasa kamay ng Diyos yan. Pero ang magdidetermine ng future natin ay yung ginagawa natin today. What we are doing now, diba? At this present time, will determine of our future. Kumbaga, ang ating pong kahihinatnan, ang ating pong katutunguhan ay magiging bunga ng araw-araw nating paghakbang. So, we better watch our step. Diba? Watch your steps, mga kapatid. Step of faith, step of fellowship, step from failure, and step into the future. Ito po ang salita ng Panginoon. Ito po ang paalala ng Panginoon. And please always consider yung mga concept na ipinapakita at ibinibigay po sa atin na talagang nasa Biblia. Ngayon po kasi mga kapatid, ito po ang danger. And please don't get me wrong. This is just a warning. Minsan po, pag nakikinig tayo, nagugustuhan po natin yung mga thoughts, yung mga masasabi po nating ngayon po kasi sa idea po ng online, minsan hindi na po yung salita ng Diyos ang nasa sentro eh. Kumbaga yung human, ano na po, yung mga kaisipan ng tao, yung ang ganda ng dating, di ba? Yung sobrang practical na po, na nawawala na yung scripture, mga kapatid. Yun po ang iingatan po natin. So consider pa rin po tayo na kaya natin pinakinggan Bible po kasi. Hindi po yung gagawa ng mga concept tapos kukuha ng Bible verse, mga kapatid. That is very dangerous. It is always good to have Bible verses first. And then from there, from the verses, mula po sa scripture, yun po ang dapat maging aral po natin. Di ba? Minsan, tuwan-tuwa po tayo doon sa mga inspirational, thoughts, yung pong mga sobrang practical na mga masasabi po nating pagtuturo. Pero minsan po, mapapansin nyo, human wisdom na. Yung konsepto ng tao na, wag pa rin pong matabunan yung salita ng Diyos. Wag nyo pong hayaan na ang salita ng Diyos ide-direct natin. Let the Word of God direct us. Yung salita ng Diyos, ang hayaan po natin na magdirekta sa atin. Kaya nga ang aking pong pinapaalala, ang Kristiyano dapat maingat sa paglakad, maingat sa paghakbang. Kaya nga ang title natin, Watch Your Step. Di po ba? Watch Your Steps. Ang ating pong talata, yung pong prayer ng psalmist o yung pahayag ng psalmist, sabi niya, order by steps in thy word. Hindi po pwede na ikaw ay hahakbang tapos pipilitin mo na umayon yung scripture sa hakbang mo o kaya umayon ng Diyos sa hakbang mo. Mali. Dapat po, ito yung salita ng Diyos, ito po yung kalooban ng Diyos, ikaw ang aayon po doon. So watch your step. Order my steps in thy word. And let not any iniquity have dominion over me. Napakagandang pahayag ng psalmist. Napakagandang attitude, mga kapatid. Sabihin natin sa Panginoon ito, order my steps in thy word. Panginoon, wag mong hayaang hahakbang ako nang hindi ayon sa salita mo. So watch your step of faith. Watch your step of fellowship. Sino ang nakakasama mo? Anong ina-expect mo? Kung unbeliever ang enjoy ka na nakakasama, ano ina-expect mo? I-influensyahan ka ng mga unbeliever sa mga bagay ng Diyos? Mga kapatid, ang natural tendency, pagka unbeliever yan, ang impluensya niyan sa mundo. Ang impluensya niyan lihi sa salita ng Diyos. Kaya dapat ang delight mo, ang fellowship mo sa mga kapwa mo mananampalataya, and you should enjoy doing things for God together with your co-believers. Hindi po pwede na Kristiyano ka, wala yung galak mo sa mga kapwa mo Kristiyano. Sabi ko nga sa inyo, kung kapwa mo Kristiyano, kaaway mo. Ang tanong, anong problema? So watch your step of faith. Watch your step of fellowship.
watch your step from failure. Diba? Bantayan mo yung hakbang. Baka daling ka niyan sa pagkadapa, baka daling ka niyan sa pagkasira, baka daling ka niyan sa paglihis, baka daling ka niyan sa paglayo. Mga kapatid, pakaingatan natin ang mga dapat nating ingatan. Pag alam nyo makasisira sa atin, ingat. Pag alam nyo makakasama sa atin, ingat. Mga kapatid, iwas. Napakagandang paalala po. And then, watch your step into the future. So, kasi po, yung buhay natin dito temporal. Kaya kung atin pong pag-uugnayin yung mensahe, yung future natin, madidetermine ng everyday walk. Yung araw-araw na lakad mo ngayon, patungo yan sa future. Kaya kung ano ka ngayon, bunga yan nung kahapon. Okay? Kung nasaan ka ngayon, bunga ng naging hakbang mo yan sa mga nakalipas na araw. Kaya kung gusto po natin ng matagumpay na buhay, please, watch your step. Bantayan po natin ang ating lakad. Okay? Pagka sinabi nating watch your step of faith, ang idea po, pag sinabing faith, magtitiwala ka sa Diyos sa bawat lakad mo. Malinaw ang talata, in all thy ways. And then, watch your step of fellowship. Sino nakakasama mo? Kanino ka nag-e-enjoy? Kamusta ang relasyon mo sa kapwa mo Kristiyano? Lalo na sa mga kasama mo sa church. Watch your step from failure. Dapat, bantayan natin kung saan tayo pwedeng masira, kung saan tayo pwedeng masila, baka delikado yung hinahakbangan natin, makakasama sa atin, medyo, ingat. And then, watch your step into the future. Mga kapatid, ang kumpiyansa ng ating lakad ay madidetermine sa pagtiyak kung kalooban ba ng Diyos ang ating ginagawa. As long na alam mong kalooban ng Diyos, pumanatag ka, pumayapa ka, maging confidente ka. As long na alam mo that what you are doing is God's will, it is the direction of God in my life. Ito yung kanyang leading sa akin. Kung ikaw ay may katiyakan na ikaw ay nasa leading ng Panginoon, mapayapa ka, mapanatag ka, sapagkat titiyakin ko po sa inyo na ang pagsunod sa Panginoon maghahatid sa tamang direksyon. Okay? So, as you follow the leading of God in your life, you can be confident na ikaw ay dadali ng Diyos sa magandang bukas. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. It is good to know na ang Diyos natin may magandang plano sa buhay natin. Kaya po, yung mga nangyayari po sa ating panahon ngayon, may kinalaman po yan sa kung paano sila, di ba, nabuhay at sinanay. Kaya, kamusta ang lakad? Kamusta po ang hakbang? Ikaw ba'y nasa direksyon ng Panginoon? Tama ba ang nilalakaran po natin? Tama po ba yung hinahakbangan natin? Please, watch your step. Mga kapatid, ito po ang ating maging prayer at talata na po pwedeng maging gabay. Order my steps in thy word, and let not any iniquity, have dominion over me. Again, mga giliw na taga-subaybay, isang paalala po sa bawat isa sa atin, watch your steps. Watch your steps. Sabi ko sa introduction ko kanina, minsan, ang babantayan natin, yung curiosity natin, di po ba? Kasi pagka naging curious ka sa isang bagay, ang tendency, baka yan ang humatak sa iyo sa ating poong ikapapahamak. So, mga kapatid, kung tayo po'y curious, please tayo po'y maging cautious at maging conscious. Dapat ito ang ating pong maging pag-iingat sa buhay. Uli po, maraming salamat. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you for your word. We thank you for the message. Thank you for this reminder, O God. And I pray, O Father, that as we listen to thy word, nawa naging sensitive kami kung paano po gumawa ang banal na Espiritu at kung meron pong mga hakbang na mali po kami,
Kalagayan po naming bunga ng aming maling hakbang. Makita po namin na hanggat hindi pa tapos ang aming lakbay, hanggat nandito pa kami sa lupa, matuto kami sa aming pagkakamali at kami po dakilan Diyos ay magpasimula na humakbang na ng ayon sa iyong kalooban, ayon sa gabay ng iyong salita. Nawa dakilan Diyos, tulungan mo pong makabangon ang mga nabagsak. Tulungan mo po na makarecover ang mga nalihis, ang mga nanghina, ang mga nasira. Panginoon, alam ko po na hanggat hindi pa tapos ang buhay sa mundong ito, laging merong pagkakataon kung matututunan lamang po naming ibaba ang aming mga sarili at kilalanin na ikaw po ang solusyon upang kami po'y maayos sa aming maling direksyon. Again, help us, O Lord, and may you continue to bless this ministry. May you always bless us, Heavenly Father. Thank you so much for trusting me. Thank you for using me. Thank you, Heavenly Father, for this great privilege. And I pray that this ministry will continue upang ang bawat isa po ay magkaroon ng talagang gabay sa aming pong hakbang at paglakad. Sa iyo po ang kapurihan. Sa iyo po ang aming pasasalamat, aming Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. At nawa, tayo po ay muling napagpala ngayong araw na ito.